Target ng prosecution ng mapabuksan ng $2 account ng pinatatasik na Chief Justice na si Renato Corona. Pero kung mabilis silang magsabi dati ng numero sa mga anomalyang ibinibintang sa punong maestrado sa isyong kung magkano nga ba ang laman ng dollar account, abay, bigla silang kumambyo. Ina Zara, ikwento mo. Pinasusumpina na ng prosekusyon ng mga opisyal ng PS Bank at Bank of the Philippine Island. Tiniyak ng prosekusyon na sa mga bangkong ito nakatago ang bank account at dollar account ng punong maestrado. Pero kung noon mabilis silang naghayag kung ilan ang property ni Corona, sa issue ng dollar account, mas naging maingat na sila. Pero hirit ng depensa, hindi lamang fishing expedition, kundi dynamite fishing na raw ang ginagawang ito ng prosekusyon. Mukhang maraming isda na kailangan hulihin. Kahit walang trial, tuloy din ang patutsadahan sa magkabilang kampo. Hirit ng mga taga-depensa, masyadong maraming sinasabi ang tagapagsalita ng prosekusyon na si Attorney Miro Kimbo. Kaya hamon nila. And he is articulate enough of the legal position of the prosecution that I challenge him. Why don't you participate in the proceedings and face Justice Cuevas? I accept the challenge if the witness that I will cross-examine is the Chief Justice himself. Sa gitna ng walang humpay na iringan, tila nawawala na tuloy ng gana ang publiko sa trial. Nawawala na ako ng gana panoorin dahil mali-mali, paulit-ulit pagdating ng pinakita nila na ebidensya, balljack pala. Ulit-ulit na lang naman kasi yan. Sana madali matapos na para maiba naman yung pagtuunan nila ng pansin. Ayon sa mga tagapagsalita ng prosekusyon, sa darating na Webes, target nilang matapos ang pagpipresenta ng ebidensya para sa Article 2 ng 8 articles of impeachment. Ina Zara, News 5. Nagdedemand si dating First Gentleman Mike Arroyo ng apology o paumanhin mula sa palasyo at mula sa isang senador. Sa gitna kasi ng pagkamatay ng kanyang kapatid na si Congressman Iggy Arroyo, gusto pa raw ipahalungkat ng palasyo ang pagkakadawit ng mambabatas sa kontrobersyal na Jose Pidal account. Gerard de la Peña, ikwento mo. Habang nagluluksa ang mga Arroyo sa pagkamatay ng kaanak nilang si Congressman Iggy, humirit si dating First Gentleman Mike Arroyo at hiniling sa Malacanang at kay Senador Panfilo Lacson na mag-apology. Kamamatay pa lang kasi ng kongresista, bumanat na agad si Lacson at ang Malacanang na ituloy ang investigasyon sa Jose Pidal account. Si Congressman Iggy ang umako sa controversial na account na ito na naglalaman umano ng pondong nakulimbat ng mga Arroyo para sa pangangampanya ni dating Pangulong GMA noong 2004. Mag-apologize siya sa amin dahil sa ginagawa niyang itong paninira na naman ng pangalan ng mga Arroyo. Mabait na kapatid daw si Iggy, pero hindi totoong pinagtakpan siya nito sa mga gulong kinasangkutan niya. Sinasabi lang niya yung totoo. Itinanggi din ni FG ang sinabi ni Lacson na may 2 bilyong piso sa bangko silang magkapatid. Kung meron kang ebidensya, ilabas mo na. Ano bang iniintay mo? Bakit ka pa maghihintay ng probe? Bukas darating sa bansa ang mga labi ni Iggy Arroyo mula sa London. Wala naman daw balak makialam ang dating First Gentleman sa mga plano sa burol ng asawa ni Iggy na si Aleli at ng live-in partner nito na si Grace Ibuna. Gerard de la Peña, News 5. Itong balita naman, maaaring maging good news, maaaring maging bad news, no? Pero simula ngayong buwan, ang pagpapatupad ng buwanang sahod para sa mga bus driver at konduktor sa sistemang ito. Naku, tatanggap ng minimum wage na di bababa sa 426 pesos at katumbas ng 4,686 pesos kada kinsenas. Aba, idagdag pa dyan ang overtime pay, holiday pay at iba pang benepisyo tulad ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Hanggang February 13 ang palugit sa mga bus operator para ipatupad ang bagong sistema ng pasahod. Pero etong git ng Metro Bus Operators, hindi pa malinaw ang mga panuntunan. Baka bitin din daw ang kanilang kita kung lilimitahan sa 8 oras ang biyahe ng mga bus. Cambio po muna tayo sa mga balita naman na may koneksyon sa Valentine's Day. Habang papalapit ang araw ng mga puso, nagtataasan na ngayon ang presyo ng mga bulaklak. Numero 1 syempre sa listahan ng red roses. Sa Dangwa Flower Market, nasa 200 pesos ang presyo ng isang bundle ng rosas na last week 100 pesos lang. 250 pesos ang pinakamurang bouquet pero pwede pa raw itong pumalo ng hanggang 500 piso. Mabenta rin ang murang alternative kagaya ng artificial mini roses na nasa 35 pesos lang kada bundle. Ay ito, isang lalaki na bagong opera lang sa isang maselang bahagi ng kanyang katawan ang hindi raw makahinga dahil sa impeksyon. Rescue 5 sa klolohan nyo.
Dalawa ba? Magkabinama? Hirap huminga at nangihina si Mark Joseph Cruz nang bisitahin ng Rescue 5 sa kanilang bahay sa Valenzuela City. Ayon sa misis ni Mark, bagong opera lang ang kanyang asawa sa sakit na testicular cancer. Magaling na po. Kaya nga po yun, natira nga daw po na dun sa bukol. Yun daw po yun kumakalat po. Agad naming nilagyan ng oxygen si Mark at chinek ang kanyang vital signs. Tapos yung respirations niya, mas nilalagnat. Definitely may infection. Dahil nilalagnat ang pasyente, nagpa siya kaming dalhin siya sa ospital sa tulong ng ambulansya ng Lifeline. Pagdating sa ospital, kailangan daw i-admit si Mark. Nagkaroon na rin daw kasi ng komplikasyon sa baga ang pasyente. Parang naaawa na po sa kanya kasi po matagal na po kasi gusto niya mo po magpa-admit kasi nasa bahay na po nga siya. Tapos nahihirapan po siya magbigay lahat po ginagawa namin sa kanya. Panawagan tuloy ng pamilya ni Mark. Kung sino po man sana yung gustong tumulong sa amin para ma-chemotherapy siya, Diyos na lang po yung bahalang humante kung ano man po yung maitutulong niyo. Benji Durango, Rescue 5. Ulitin po namin mga kapatid sa anumang insidente. Tumawag agad sa Rescue 5 hotlines na numerong 922-5155. Dalang Rescue 5 mula aksidente sa kalsada hanggang sa bahay mo. Aaksyonan. Ora mismo. Sidetrack naman tayo sa mga balita sa World Wide Web. Halos di na tumatayo mula sa upuan ang maraming tao ngayon dahil abala sila sa kanilang mga gadget. Kaya naman nauuso na ang iba't ibang sakit dahil nga dito. Una na dyan ang e-thrombosis kung saan naiibig ang daloy ng dugo ng tao dahil sa wrong pag-upo nito, yung posture na tinatawag. May namatay na po dito kaya mag-iingat po mga kapatid. Ang payo namin, ayusin ang pag-upo at gumalaw-galaw mula sa pwesto kada oras kahit nagbababad kayo sa Facebook. Andiyan rin ang Blackberry Thumb o pamamaga ng mga hinlalaki. Meron yata si Paolo niyan. Nasa madalas sa pagte-text. Dapat hinay-hinay lang at gamitin lang 2 hinlalaki sa pagte-text. Hindi lang dapat isa. Para pantay. May nasagasaan na rin daw ng trend dahil sa lakas ng tugtog mula sa suot niyang earphone. Kapag nasanay ka sa malakas na tunog, unti-unti na-apekto ng ating pagdinig o pandinig. Kaya kung hindi man naiwasan ang paggamit ng earphone, hinaan na lang po ang volume nito. So, sunod, 3 miyembro ng Bureau of Customs umaani ng kickback gamit ang mga, love letter. Driver na nag-o-overspeeding sa California, bugbog ang inabot mula sa sheriff. At mini-concert ni David Archuleta, dinumog ng mga fans. Audience sa concert, naging extra pa sa miniseryeng Nandito Ako. Abangan po yan sa pagbabalik ng aksyon. Journalismo. May bago ka ng ka-good morning. Ang balita, Mas fresh, perfect sa umaga. Siyempre mga kumare, ang mga usapan at chikahang pang-mother, take it to the next level. Every morning. Tiyak, Ang lahat ng bago pagdating sa style and gadgets, sa umaga pa lang, updated ka na. We give you helpful tips na tsak makakatulong sa iyo throughout the day. Kaya start your day right. Paniguradong mas masayang mag-good morning! Morning! Good morning! Good morning. Good morning! Good morning. Good morning. Good morning! Good morning! Good Morning Club! Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga. Simula February 6 sa TV5. Malaking mga pasabog sa pagtatapos ng linggo, ihahatid ng Juicy. Sara Geronimo, pinag-iingat kay Kian Cipriano, Dennis Trillo. Gustong mapalapit sa ina ni Bianca King, Shamsi. Handa nang ipasa ang corona sa susunod na Binibining Pilipinas. Black Diamonds na regalo kay Lara. Pinag-ipunan raw ni Marco. Kasalang Hayden Ko at Doktora Vicky Bello. Matutuloy na ngayong taon, Mark Hill, inspirasyon ng kanyang bagong apo. Clyde Del Mercado, magiging kapatid na nga ba? At Sharon, Judy Ann at Kim Chu, nagsama-sama sa isang proyekto. Ito ang huling hagupit ng chikahang nag-iinit. 11:50 ng gabi, mamaya na sa Juicy. Oras na para himayin ang mga usapin, para suriin ang bawat detalye, para ilabas ang katotohanan. Ito ang News 5 Investigasyon, ang pinakabagong tututo sa mga natatagong kwento. Insider simula February 2 at patuloy na pinalalakas ng weeknight lineup ng News 5. Wanted, Giorno, Anggulo, Bitag,
Lunes hanggang Biyernes, hatid ay investigasyon, aksyon sa TV5.